God uses even our hardships. Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Bible Characters Edition. Binabati ko po muna sila Jamie Aden, Charden Ledesco, and Rosana Ligon. Maraming salamat po sa inyong mga comments at pagsubaybay po dito sa ating mga devotions araw-araw. Natutuloy po natin yung ating devotion patungkol po kay Nehemiah. So si Nehemiah po, siya po yung leader o nanguna sa pagtatayo ng mga pader ng Jerusalem. So, ayan, kasabayan niya po sila Zerubbabel, Ezra, at kumbaga isang time frame lang sila. So, ito po yung time frame natin para mas ma-imagine natin, no? So, si Esther, Ezra, Nehemiah. May mga overlapping po ito. At si Nehemiah po ay panahon na ni Artaxerxes. So, nung hari na ng Persia si Artaxerxes, ito pong si Nehemiah, ang trabaho niya po ay manager ng mga inumin ng hari. So, cupbearer siya. Now, sa chapter 1 po ng Nehemiah, nananalangin siya at sinasabi niya, Panginoon, yung Jerusalem, no? Kailangan maitayo yan. Sana makakuha ko ng pabor sa hari. So, pinag-usapan natin yung Nehemiah chapter 1 kahapon. Ngayon po dadako po tayo sa Nehemiah chapter 2. So, dito po sa Nehemiah chapter 2, malungkot yung mukha ni Nehemiah, no? At nakita siya ng hari. Sabi ng hari sa kanya, "Ba't ka nalulungkot, no? Why is your face sad? Seeing you are not sick." Wala ka namang sakit. Now, pansinin niyo po ito. Sabi dito, "Then I was very much afraid." Sobrang natakot siya nung sinabi ng hari na, bakit mukha kang malungkot? Alam niyo po, sabi ng mga scholars, no, na hindi ka kasi pwedeng maging mukhang malungkot sa harapan ng hari. Kasi nga, nagsisilbi ka sa hari, dapat it's your pleasure na magsilbi sa hari. Insulto yun sa hari. Again, yung mga kapangyarihan, yung mga hari nung unang panahon, pwedeng katumbas nun ay mapatalsik sa trabaho or, ma-execute. So, sabi dito, "Why is your face sad?" Ba't mukha kang malungkot? Kaya ang reaksyon niya dito, sobrang natakot siya, 'no? Kasi siguro yung protocol nila, bawal magmukhang malungkot sa harapan ng hari. Gano'n pa man, sinagot niya yung tanong. Sabi niya, "Yung bayan ko po kasi, hindi pa natatayo yung mga pader, kawawa naman yung mga tao do'n, hindi pa nare-rebuild yung city of Jerusalem." And then sabi nung hari, "Okay, sige, ano mang kailangan mo? Anong request mo?" Siyempre tuwang-tuwa siya no'n, 'no? Ang ganda ng tanong sa kanya ng hari, "What's your request?" At yun nga po, madami po siyang request dito sa hari at pinagbigyan naman siya. Sabi dito, "And the king granted me what I asked, for the good hand of my God was upon me." Now, ito po yung mga katuroan natin ngayong araw. Number one, God uses us to answer our own prayers. Ang Diyos po, ginagamit niya tayo minsan para sagutin yung sarili nating panalangin. So ano po ba yung panalangin ni Nehemiah? Ang gusto niya, maitayo yung Jerusalem, mai-rebuild yung city of Jerusalem, lalo na yung mga pader ng Jerusalem for security purposes at ma-establish yung normal life nila just like before. So, lingid sa kaalaman niya, no, na siya rin pala yung gagamitin ng Diyos para doon sa panalangin na yun. So, gano'n po sa atin 'no, maging handa tayo 'pag nananalangin tayo kasi baka tayo rin yung gagamitin ng Diyos para sa masagot yung ating mga panalangin. Pangalawa po, God uses others to answer our prayers. At ginagamit din ng Diyos yung ibang tao para sagutin yung ating mga panalangin. Kaya 'pag binasa niyo po rito sa Nehemiah chapter 2, makikita niyo po, ginamit ng Diyos yung hari para sagutin yung kanyang panalangin. At hindi lang do'n, pati yung mga troso, yung hari kasi may mga manager siya sa kagubatan, eh. So, pati yung mga yon ginamit ng Diyos para magbigay ng mga troso, mga pangangailangan ni Nehemiah. At lahat ng mga governors na madadaanan niya, meron ding special favor.
dahil may nakakuha siya ng sulat do'n sa mahal na hari. And bukod pa do'n, pina-escortan pa siya ng mahal na hari na talagang bidang-bida yung dating niya 'no, 'pag papunta ng Jerusalem. At lahat ng madadaanan niya siyempre meron siyang protection kasi may mga kasundaluhan siyang kasama at mga pinuno ng mga sundalo. So yun po ay sagot ng Diyos sa panalangin ni Nehemiah at gumagamit ang Diyos ng mga tao sa paligid niya para sagutin yung kanyang panalangin. Ganoon din po sa atin, no? God uses people for people. Meaning to say, yung mga tao sa paligid natin ay gagamitin din ng Diyos para sa kasagutan sa ating mga panalangin. Now, pangatlo po, God uses even hardships. Ayan na. Ito po yung pinakapuntos natin ngayong araw. Hindi lang pala tayo ginagamit ng Diyos para sagutin yung ating panalangin, hindi lang pala yung ibang mga tao sa paligid natin ang ginagamit ng Diyos para sagutin yung ating panalangin, pati pala hardships, paghihirap, pagdurusa, mga mga problema, kasama pala yon. God uses even hardships to answer our prayers. Now, si Nehemiah po, nung nakarating na po siya doon sa Jerusalem, no? Para itayo yung Jerusalem. Sabi po rito, but when Sanballat, the Horonite, and Tobiah, tandaan niyo yung pangalan na yun, no? Si Sanballat tsaka si Tobiah, the Ammonite servant heard this. The Ammonite servant heard this, it displeased them greatly that someone had come to seek the welfare of the people of Israel. Ito po kasi sila Sanballat tsaka sila Tobiah, nakikinabang sila sa paghihirap ng mga tao. Alam niyo yun, parang imagine niyo yung isang taong mayaman sa isang lungsod, tapos lahat sa kanya nangungutang. Tapos ang laki ng patubo niya. Tapos merong pupuntang ibang tao magtuturo ng livelihood para matulungan yung mga tao hindi na mabuhay sa cycle ng utang at pagbabayad. So, parang ganoon sila Sanballat tsaka sila Tobiah, no? At galit na galit sila kasi merong tutulong para ma-rebuild yung city of Jerusalem. So opposition po yan, hardship po yan. Makikita niyo po yan sa mga sumusunod na mga verses na talagang hostile sila. Ayaw nila nun. So basahin nga po natin sa verse 19. But when Sanballat, the Horonite, and Tobiah, the Ammonite servant, and Geshem, the Arab, heard of it, they jeered at us and despised us and said, what is this thing you are doing? Are you rebelling against the king? So, sa Tagalog po, pinagtatawanan sila, hinahamak sila, at sinasabi, anong ginagawa niyo? Tatayo niyo yung magre-rebelde ba kayo sa hari? Eventually, guguhuin na naman yan. So, kung ano yung pinagsasasabi sa kanila. Pero alam niyo po, ito sila Sanballat, sila Tobiah, yung mga hostile, mga kaaway ng mga Hudyo. Ginamit din sila ng Diyos eh. Pag tinignan niyo yung Nehemiah, yung mga tao mas naging united. Mas nagtulong-tulong sila. Mas naging dependent sila sa Diyos. Mas lalong tumindi yung pananampalataya nila sa Diyos. At yung mission nila na itayo yung walls of Jerusalem, mas napabilis pa. Alam niyo kung ilang araw? 52 days lang. At itong mga sila Sanballat, sila Tobiah, nakatulong pa in a way, no? Kahit masama yung intention nila, pangit yung gusto nilang gawin, pero dahil naging united yung mga tao, naging masigasig, masipag, mas napabilis pa yung pagtatayo ng mga pader ng Jerusalem. Now, para po sa ating application, number 1 po, be prepared to become God's answer to your own prayer. Maging handa ka na ikaw yung magiging sagot ng Diyos sa iyong panalangin. Kung meron ka mang pinapanalangin na, Lord, sana po itong mga tao na to, let's say yung family mo or maybe kapatid o pamilya ng mahal mo sa buhay na sobrang hirap ng kalagayan nila sa buhay, pinagpipray mo sila lagi, malay mo, ikaw yung gagamitin ng Diyos para matulungan sila, no? Ikaw yung i-bless ng Panginoon para mas dumami ang iyong resources or maging matagumpay kay sa iyong trabaho or career or business para ikaw mismo yung makatulong sa kanila. So,
Hindi natin alam kung paano kumilos ang Panginoon, pero maging handa tayo na tayo yung magiging sagot. Kasi sometimes gano'n yung ginagawa ng Diyos. Tayo yung ginagawa niyang sagot sa sarili nating mga panalangin. Kung may pinagpe-pray ka na isang tao na hindi pa nakakilala sa Panginoon, niluluhod mo talaga sa Diyos, who knows, no? Ikaw rin yung gagamitin ng Diyos para makapag-share ng gospel sa tao na yon. So number 2 po, ask God first. Si Nehemiah po marami siyang pangailangan para maitayo yung Jerusalem, yung mai-rebuild yung city of Jerusalem, particularly yung mga pader ng Jerusalem. Now, of course, ano yan hindi yan one-man show. Kailangan niya ng maraming tao. Kailangang may coordination ng maraming tao. Now, importante po mga kapatid na 'pag meron tayong pangangailangan, unahin nating humingi sa Diyos. Ask God first. Sa Diyos muna tayo humingi. Bakit po? Kasi yung Diyos ang hihipo sa puso ng mga tao para makatulong sa atin, para dun sa katuparan ng ating mga pinapanalangin. Isipin niyo po si Nehemiah nauna na siyang mag-fasting, nauna na siyang manalangin, binabad niya na sa panalangin yung kanyang ninanais na mangyari. At, eventually ang Diyos ang humipo sa puso ng hari, 'no? Pinalambot yung puso ng hari para bigyan siya ng pabor. Kaya 'pag binasa niyo nga po itong, ah, verse 8, yung last part ng verse 8, "And the king granted me what I asked." Sabi ni Nehemiah, binigay sa akin ng hari kung ano yung hinihiling ko. Pero may explanation siya. Sabi niya, "For the good hand of my God was upon me." Bakit? Ang Diyos yung tumutulong sa akin. Ang Diyos yung may hawak sa puso ng mga tao upang makatulong kay Nehemiah. Hindi lang kay Nehemiah, kundi sa mga governors, sa mga managers, sa mga tauhan ng hari. So, ask God first because He alone can touch people's hearts. Pangatlo po, identify how oppositions can help strengthen you. May mga oppositions tayo, mga kalaban, problema, sakuna, karamdaman, physical na karamdaman, may pwedeng sakit. No? Lahat po ng ito mga kapatid, kung ano may mga opposition sa buhay natin, i-identify natin kung paano ginagamit ng Diyos kahit yung negative, yung disadvantage, to work for our advantage. Sabi nga ng isang philosopher, no? Only in Christianity that you can take the disadvantage, turn it into advantage, and use it for the glory of God. Sa Christianity lang yung merong cross na, karumal-dumal yung cross. Diyan pinapatay yung mga kriminal. Pero ginamit ng Diyos yung disadvantage ng cross to work for our advantage, to save the lives of many, to give us salvation. So, identify how oppositions can help strengthen you. Ano ba yung mga oppositions na dinadanas mo ngayon? Alam niyo po, maraming pagkakataon na yung mga oppositions, mga problema, mas lalo pa tayo napapalapit sa Panginoon. Mas lalo pa tayong kumakapit sa Panginoon. Mas lalo pang tumatatag yung ating pananampalataya. Sabi nga ng isang philosopher, what doesn't kill you will strengthen you. Para po sa ating discussion, pag-usapan po natin, how can we take advantage of the unintended positive effects of opposition? Sa Tagalog po, paano natin, paano natin mapapakinabangan yung mga kaaway natin, no? Paano tayo makikinabang doon sa mga oppositions? Kagaya nila Sanballat, nila Tobaya, meron silang masamang pakay pero nakatulong sa kanila eventually. So pag-usapan po natin yan sa ating mga discussion groups. At para po sa ating dive deeper, mas laliman natin yung talakay natin. How can opposition work to our advantage? Tayo po'y manalangin. Heavenly Father, thank you for hearing our prayers and working through others and even opposition. Prepare us to become instruments of your answers and give us courage to act faithfully when you call. Before we seek human help,
Teach us to come first to you, for you alone can touch hearts and open doors. Grant us wisdom to recognize how opposition can strengthen our faith, sharpen our character, and advance your purposes. Keep us from bitterness and help us respond with grace and perseverance. Use every challenge for our good and your glory. In Jesus' name, Amen and Amen. Maraming salamat po kay Sister Maylen na partner po natin sa devotion natin na ito. Ang Diyos po ang magpala sa inyo. Now, kung kayo po may natutunan, ipaalam niyo lang po sa comment section right below this video, and please don't forget to share this devotion to your family and friends. Magkita tayong muli bukas alas 5 ng umaga dito po sa ating daily devotions.